Mga kwentong pambata. Ang munting tindera ng posporo. Ito ang kwento mula pa sa nakaraan. Tungkol ito sa isang magandang bata na nakatira sa syudad. Bisperas ng bagong taon noon at naglalakad ang batang babae sa kalsada na may dalang mga pakete ng posporo. May iba pang nakalagay sa bulsa ng kanyang damit. Taglamig noon, kaya napupuno ang kanyang ulo ng mga nahuhulog na niebe at maging ang kanyang leeg. Kanina pa siyang umaga naglalakad, ngunit wala pa rin siyang nabebenta kahit isang posporo. Nilalapitan niya ang mga taong naglalakad sa kalsada, pero walang bumibili sa kanya. Dahil abala mga tao sa paghahanda sa bagong taon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga sari-saring tindahan na may masasarap na cake at iba pang mga pagkain. May nadaanan din siyang mga tao sa restaurant na masayang kumakain sa mga mesang may kandila pang nakailaw. Gutom na rin ang batang babae dahil hindi pa siya kumakain buong araw. Inalimutan niya ang mga nakita at patuloy na naglakad. Nanghinginig siya sa lamig dahil gabi na at patuloy ang pagpatak ng niebe. Hindi na siya halos makalakad dahil nakayapak lamang siya. Tuwing umaga, naroon siya sa bahay. Nakaupo sa tabi ng lola niyang may sakit. Maria, lumabas ka na ngayon at magbenta ng mga posporo para meron tayong pambili na makakain kahit konti lang. Ayoko po, inay. Masyado pong malamig sa labas. Pasaway ka talagang bata ka. Sige na, kailangang maibenta mo ang lahat ng posporong yan. Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo naubos ang lahat ng dala mo. Lumakad ka na, apo. Baka saktang ka uli ng tatay mo. Nagkaroon ako ng ganyang klaseng anak. Huwag na po kayong umiyak, Lola. Magbebenta na ako. Naglagay si Maria ng posporo sa kanyang bulsa. Sinuot ang tsinelas ng kanyang nanay at umalis. Sinubukan niyang lapitan ang mga taong nakakasalubong sa daan para bumili ng posporo pero walang pumapansin sa kanya. Maggagabi na at gutom na si Maria. Pero naalala niya ang banta ng kanyang tatay kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa dulo ng kalsada, may nabangga siyang grupo ng mga tao. Nako, pasensya na! Okay lang po. Gusto niyo po bang bumili ng posporo? Paumanhin, anghel ko, pero hindi ko kailangan ng posporo. At tumuloy na sila. Napagtanto ni Maria na nakayapak lamang siya. Nakita niyang nasira ang isang tsinelas na suot niya. Kaya hinanap niya ang isa at nakita niya ito sa may kanal. Hindi niya na ito makuha. Nagpasya si Maria na maglakad ng nakayapak. Bago lumakad, tinignan niya kung kompleto ang dalang posporo. Marami pa siyang nakasalubong na tao, pero wala pa ring bumibili sa kanya ni isa. Sa sobrang pagod, nakakita si Maria ng espasyo sa gitna ng dalawang bahay at nagpasyang magpahinga muna rito. Tumindi ang lamig. Habang hawak ang posporo, nakaisip siya ng ideya. Kung magsisindi ako ng posporo, baka sakaling mainitan ako. May isa pang naisip si Maria. Pero pag nalaman niyo ni tatay, baka lalo siyang magalit sa akin. Pero hindi niya na matiis ang lamig. Siguro naman hindi niya mapapansin kung magsindi ako ng isang posporo. Kumuha siya ng isang pirasong posporo at sinindihan ito sa malapit na kahoy. At laking gulat ni Maria, naging isang malaking pugon ang posporo. Naramdaman ni Maria ang init. Lumapit siya sa pugon para lalo siyang mainitan. Masaya si Maria. Ngunit ilang saglit pa, nahulugan ng niebe ang posporo at namatay na ang apoy nito. Nalungkot si Maria. Ilang minuto pa, gininaw ulit si Maria. Nag-isip siya ng ilang saglit at kinuha niya ulit ang posporo. Kumuha siya ng isang piraso at sinindihan ito sa dingding. Laking gulat niya nang makita niya ang nasa kabila ng dingding. Nakita niya ang loob ng bahay. Napakaganda ng bahay at maraming palamuti. Merong tsimeneya at maraming ilaw mula sa mga kandilang nakasindi. Naghahapunan ang pamilyang nakatira rito. Nakita ni Maria ang napakaraming pagkain tulad ng cake sa ibabaw ng mesa. Habang masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang pamilyang kumakain doon. Nakita ni Maria ang inihaw na gansang nakahain sa mesa. At nagulat siya nang makitang nakatingin ito sa kanya. Tuwang-tuwa si Maria. Ilang saglit pa, unti-unting lumalapit ang inihaw sa kanya.
Kinatuwa ito ni Maria dahil talagang gutom na siya. Lumapit ang inihaw sa may bintana. Nilapit ni Maria ang kanyang kamay para abutin ang sanay kanyang hapunan. Ngunit naubos na ang apoy ng posporo at nawala lahat ng kanyang nakita. Hindi na niya nakikita ang nasa loob ng bahay. Lubhang nalungkot si Maria. Tumingala siya sa langit at nagdasal sa Diyos upang tulungan siya. O Diyos ko, palayain niyo po ako sa aking kinalalagyan. Bigla na lamang nakakita siya ng isang bulalakaw. Napaisip si Maria. Sabi nila, kapag may dumaang bulalakaw, may mamamatay. Malubha na ang sakit ni Lola. Ibig bang sabihin wala na si Lola? Siya na nga lang nagmamahal sa akin. Habang umiiyak, kumuha ulit siya ng posporo at sinindihan ito. Hindi siya nagulat nang makita ang kanyang lola sa kanyang harapan. Lola, andito po kayo? Oo, Apo. Andito ako para sa'yo. Laking tuwa ni Maria nang makita ang kanyang lola. Ngunit bigla siyang natakot. Naisip niyang baka nawala din ito tulad ng iba niyang nakita kanina. Kaya kumuha siya ng maraming posporo at sinindihan lahat ng ito. At biglang lumiwanag ang paligid na kasing liwanag ng sikat ng araw. Gabi man nung panahong iyon, may maliwanag na ilaw na bumabalot kay Maria at sa kanyang lola. Tinignan ni Maria ang kanyang lola. Napakaganda nito, suot ang kanyang puting bestida. Nakangiti si Lola habang nakatingin kay Maria. Lola, ayoko na pong manatili sa lugar na to. Isama mo na lang ako kung saan ka pupunta. Sige, Apo. Isasama kita sa aking pupuntahan. Kinuha ni Lola ang kamay ni Maria at niyakap niya ang apo. Unti-unti silang lumipad papunta sa langit. Napapapalakpak si Maria sa sobrang pagkatuwa nito. Anong nararamdaman mo ngayon, aking munting anghel? Masaya ako, Lola. Hindi na ako nagugutom o nilalamig o natatakot. Ang gaan na ng pakiramdam ko. Napangiti ang kanyang lola at tuluyan na silang lumipad sa langit. May busilak ng ngiti sa labi ni Maria. Hanggang sa sumikat na ang araw, kinaumagahan. Maraming tao ang nakakita sa kanya. Tiningnan nilang lahat si Maria, natutulog sa isang sulok sa pagitan ng dalawang bahay. Naawa ang mga tao sa kanya.